birthday to me. Hey! Happy birthday to me! Thank you guys for all your greetings. Mami ko, daddy ko, si Tambe, si Sweetie, our families of Sweetie, mga friends, family, mga suki ko. Thank you so much guys! 45 of happiness, thankfulness. God bless po sa inyo and see you again in my next travel vlog! Guys, welcome back to our vlog. It's happy Wednesday. Ayan. Namiss ko mag-vlog, namiss ko magsalita, namiss ko magkwento, namiss ko mag-diary sa YouTube channel ko. At dahil nga po sobrang busy tayo, talaga naman kahit na-cut off yung ating pasabay business for 15 bucks for this year 2025. Ang dami ko agad na intro sa inyo. I'm so very happy and blessed even though may mga pinagdaanan tayo na the past few months na nakakasad, pero sabi nga through prayers, faith, and everything will be okay. Ayan. So, umpisahan natin at duktungan natin ang Chicago travel namin na halos yung iba ay hindi ko pa na-upload sa YouTube channel ko. Halos putol-putol siya, pero gusto ko bite details yung masave ko sa YouTube channel ko kasi one of my diary talaga ang YouTube para at least I have a good experience this year na nakarating ako one of my bucket list sa Chicago. Dito pa rin po yan sa Amerika. And sa good experience na kasama ko ang asawa ko, nakapag-banding. Especially, it's my birthday dahil doon ako nag-celebrate ng 45 birthday ko. Masaya ako kahit na in the past months na sad ako dahil nga alam nyo na nawala ang aming baby, but sabi nga everything will be fine. Lahat may reason yun, ipagdasal talaga natin dahil hindi naman to ipagkakaloob ng Diyos na hindi talaga natin makakayanan. But now, everything is okay, back to normal, back to work, back to energy. Hindi natatapos ang buhay para dun lang. Kaya pagpatuloy lang nating magdasal para mas mag-guide pa rin tayo sa mga tama nating gagawin. Ayan! Dahil nga every year, simula dumating ako ito sa Amerika, nag-share ako sa inyo o nag-save ako sa digital diary ko ng mga na-receive kong gift. Actually, hindi naman ako karamihang na-receive ng gift. Yung iba ay halos gift ko rin sa sarili ko and part of the family at some of my good friends talaga ang nagbigay sa akin. So, may mga special gift pa rin ako sa Pilipinas. So, open ko next year kung makaka-uwi kami. Inshallah, sabi nga sa Arabic. Hopefully, diba? New work natin nga na makita natin ang ating pamilya talagang almost every year or every 2 years talagang yun ang naka-bucket list namin ni Bingo na pag-ipunan, paghandaan, ipag-budget para sa ganun makita ang aming mga pamilya, lalo ng aming anak, mga magulang, mga kaibigan, at syempre mabisita rin natin yung business inumpisahan uli natin. Last year, yung physical store natin na halos ang tagal ko na rin nag-start noong 2018 pagkagaling ko ng Bangkok. So hanggang ngayon ay binuksan na natin siya. I'm so thankful and grateful for this year. Singit ko lang para ma-save ko sa digital diary ko na halos yung isang taon kong paninda ay ubos na po! Ito siya yung shop namin at dahil nga dyan tayo nakapagtabi, nakapag-save, ay tayo po ay nakapagpagawa uli ng bagong stand. Yay! Ito yung stand. Maraming salamat sa inyo mga lovely customer ko dyan sa Pilipinas. Umaabot na po tayo ng mga Bacolod, Iloilo, Bicol. Maraming salamat. Yan po yung mga good friends ko from Dubai or dito sa Amerika na talagang tumutulong at sumusuporta ang mga pamilya nila sa Pilipinas. Maraming salamat po talaga. Ayan, intro ko lang yan dahil ang dami ko sa inyong utang na kwento na talagang gusto kong masave sa digital diary ko, pero sabi nga kapag tayo'y busy, unahin ang mga dapat priority. And some of my weekends, hindi na ako nakakapag-vlog. Sa Facebook ko lang to na ipopost dahil nga tayo po ay madalas ay nagpapahinga at banding with their family, especially sa asawa ko, especially sa mga ilang gawain sa bahay, at especially ay tutukan ng aming anak sa Pilipinas, although well LDR, syempre sa mom and dad ko, sa side ni Bingo, sa mother-in-law ko, ayan yung pagtawag, pakukumusta, kwentuhan, and all the way na panonood ng Netflix, paghiga at food trip ang ginagawa namin every Sunday. Parang na naging routine namin para mas alam mo yon, yung peace of mind mo ay ma-reset ka uli before you go back for the whole day or week uli ng pagtatrabaho. I-try nyo yun, maganda yung therapy yung mag-asawa,
na talaga namang mas nagiging balanse ang lahat. Walang stress, walang pressure, everything is chill talaga. Ayan. So, may mga friends ako na ang dami rin nagtatanong na pag nag-open ka ng mga gifts mo or nag-vlog ka, please naman mag-insert ka ng Q&A kahit mga 5, bunutin mo sa amin. And sinulat ko siya kasi hindi ko maintindihan yung mga gusto nilang ipahiwatig sa akin. Kasi nga bilang ama, very, I don't know, inspirational daw yung ginagawa ko. My life right now is very quiet. Umiikot yung mundo ko sa bahay, online work ko, sa business ko, sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko, and some of my good friends talaga. Bihira ako lumalabas ngayon na friends ang kasama dito sa Amerika. Almost 1 year na hindi na. Mas ginusto ko yung quiet time ko at mas gusto ko to talaga, the peace of mind. And syempre, kung sino lang talaga yung mga old friends na nakakakilala sa'yo, talagang tinaguyod namin, maitaguyod ang friendship namin. And all the time, we have video call, text, kumustahan. We're not updated all the time kasi may kanya-kanya kaming buhay, but yung friendship namin, okay na okay. Talagang sabi ko nga, okay tong ginawa ko kasi mas successful, mas peace, mas happy. And also kasama ko yung asawa ko. And every Saturday, yung mga particular things kaming hindi nagagawa before. So ngayon nagagawa namin, napupuntahan namin, nakakainan namin at mas na-enjoy namin. Ako, I'm so enjoying na everyday kausap ko ng aking aking dalagang si Ate Moria ng aming anak ay almost college na. Nag-i-enjoy ako kasi she's one of my best friend. Also my mom, everyday kausap ko, dad ko, kakwentuhan ko. I'm thankful to the Lord na talagang they going for 80s pero malusog sila, walang karamdaman, they very happy. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa blessing na yan. Yan lang lagi kong ninunubin at pinipray, especially with my husband. We're continuous good communication. We're not perfect, syempre, but all the way na pag-uusapan yan, na pagdadasal yan, naaayos lahat yan. So, happy talaga. So, for me, for this 1 year, okay naman. I can go out my own. Syempre, alam niyo naman ang aking favorite time is to pamper, mag-manicure, magpatanggal ng ingron. Ngayon, I have discovery chip parlor. Alam niyo naman dito sa Amerika, even though kaya mo namang i-budget at pagandahin ng buhok mo. Pero nakahanap na ako ng ganung hair. I think this December, magpa-pamper na naman ako ng hair ko. Iba-budget natin yan. And then I can eat, I can shopping, and I really concentrated sa aming mini shop dito sa Amerika, sa South Bay Galleria Mall. May shop kami doon. So every week nandun kami. Every second of the week, naglalagay, inventaryo, linis. Then after that, lagi kami nakakapamasyal na ngayon sa LA. So yung mga nakikita ko sa TikTok, sa YouTube, sa mga friends ko and family, ngayon napapasyalan ko na at nai-enjoy ko talaga. Yung iba, hindi ko na na-vlog kasi talagang dinadamo ko ang pamamasyal. Some of that, nagpipicture na lang ako with my husband, sinisave ko na lang yan sa Instagram ko or Facebook ko. Yung iba, hindi ko na masyadong pinupost. Sometimes you need the boundaries and private of your life na talagang mas nakakagaan, mas masaya. Alam mo yon. Minsan kahit na gusto mong sanay ka mag-post, sanay ako mag-picture, sanay ako magkwento, but sometimes kapag hinaharangan mo din at may private din, ang sarap sa pakiramdam. So, I think you have to be balanced for everything. At yan ang natutunan ko this year. Kaya sabi ko nga, itong aking mental health ay okay na. I'm not doing stress, anxiety, lungkot, wala na sa akin. Kasi for me, I'm very powerful for the love of my family, friends, mga suki ko, and especially yung pagdadasal talaga is a very important. Nakaka-help yun, kaya nakakataba ng katawan. Ayan. So ngayon, I got a free time. Tatapos ko lang mag-online work. So I decided na sige na nga mag-vlog ako para ma-save ko din this year ko anong mga natanggap ko ng birthday ko. Hindi ako nag-party. Talaga nag-travel kami. Last year pa namin to plinano, pinag-ipunan, pinag-budgetan. Siyempre pag may mga gusto tayong gawin, mas maganda ahead. Planuhin natin kung kaya ba natin. Not disturb for everything para mas ma-enjoy natin yung pagta-travel natin. This year nakapunta na kami uli. Nakabalik kami ng Las Vegas. At ito nga ang second, nakapamasyal kami with Chicago. This is my first time in Chicago. Plano sana namin this winter dahil nag-snow din sa kanila. And beside this, yung aking friend doon na si Jenny at pamilya nila dahil nag-back to work siya sa hospital. But it's okay kasi nagtawagan naman kami and ginaguide na rin naman niya kami sa Chicago. So for me, okay lang. I think next time we will come back there. Yes, napa-English tayo dyan. So ngayon,
may iba na yung weather. But this today, Wednesday, medyo mainit siya. Pero pagdating niya ng mga 5 hanggang pagabi, malamig na siya uli. Kasi I think mag-start na tayo magpalit ng bagong oras at palit na ng weather dito sa Amerika or dito sa California. So first, gusto kong i-appreciate yung ginawa ng aking anak kasi before my birthday, nagtipid talaga siya. Hindi siya nagpadala ng malaking baon. At sabi niya, half of my baon, kagaya ng ginawa niya sa papa niya nung birthday, nag-effort talaga siya ng card at gift. Sabi nga namin, hindi na kailangan yan, pero gusto daw niyang iparamdam ang pagmamahal at sweetness niya sa amin. So nakakatuwa si Ate Maria ng aming iisang dalaga, ang aming anak. Ngayon, nasa Chicago ako, sabi nga bumili ka ng gusto mo. Alam ko you like Crybaby kasi nag-start na ako mag-collect ng Crybaby talaga. Medyo mahal siya kahit sa Pilipinas, kahit dito. My first Crybaby ay nung pumunta kami sa Taiwan ni Sweetie na binilhan niya kami pareho ni Ate Marian. Kasi si Ate Marian, si Geronimo ang kanyang collections na halos madami na. Kaya sabi ko nga pag uwi ko sa Pinas, i-organize natin yung kwarto mo para ma-preserve mo lahat ang binibili mo sa Pop Mart. Tama ba ako? Pop Mart nga na mga collection kasi hindi biro din kung magkano yung price, diba? Para sa ganun, napapreserve. Ganun din sana yung gagawin ko in my Crybaby. Sobrang nakaka-refresh kapag ako'y nagtatrabaho. Lalo na mahilig ako sa very colorful. At my age, kahit 45 ako, I'm enjoying rainbow colors, diba? Depende yon. This is only my experience na sinishare ko talaga sa inyo. So, I got a Pop Mart dahil si Dingo, ang kanyang papa, binilhan siya ng Christmas gift pa rin na Pop Mart. I think 2 times na siyang nabilhan dito sa Amerika. So, I got a Crybaby. Nag-video call kami ni Ate Marian para mag-decide siya kung ano yung talagang nasa puso niya na gusto niyang iregalo sa akin. So, I got this one. Actually, nagagamit ko na siya. Lalagyan po siya ng mga headset. Dahil nga po tayo ay mayroong headset na beads. Ganda ng lalagyan niya. Hindi ko talaga siya tatapon. Ayan siya. Meron siya kasi ditong nakalagay. Ayan. So, ito na-open to. Lalagyan to ng mga headset or something. At pwede mo siyang maging keychain sa bag mo. So, for me, na-enjoy ko. Ang ganda niya. Ayan. Ngayon, may bagong labas sa mga mga Crybaby for summer. Nakikita ko sa TikTok, sa YouTube, sa commercial. I think I got one. Bibili siguro ako sooner. Pag-iipunan natin yan kasi nga medyo mahal, ano? Kahit isipin mo $25 or $30, pera pa rin yun. So you have to save it, you know? Hindi naman talaga ako yung medyo addict na collector as long I have na masasabit sa bag ko and sometimes di nga ako naglalagay. For me, na-enjoy ko talaga siya. So this is the birthday gift of my Anakis. Thank you so much. It's so cute. Nagamit ko na siya. Dito ko na siya ilalagay. Second is this bag. Ayan. Ang cute niya. Actually, may ganito akong Hello Kitty. And shoutout sa aking BFF nung high school, si Cecil. Niregaluhan niya ako ito, pero medyo sira na yun kasi ang tagal na, almost 2 years na rin siya na halos gamit na gamit ko pa nag-grocery, nagta-travel. Kasi ang ganda talaga pag nagta-travel tayo ng ganito. Kasi kahit may handy bag tayo na naka-zipper pa rin, dito ko nilalagay yung safe na emergency medicine, passport, pera, cards, passport, or mga pang-retouch ng konti. Para sa ganun, hindi na ako bukas ang bukas or malilito. And for me, pa nagta-travel, at least nasa harapan siya. Kahit nasa airport ka, secured siya. Safe na safe yung gamit mo, yung cellphone mo, or maliit na power bank na pwedeng ipasok. Why not? So, sabi ko, anak, ito na lang ibigay mo. Sabi nga, sige, mami. And, ang dami ng compartment na pwedeng gamitin on the travel. Or kung hindi ko naman siya ginagamit sa travel, kapag ako'y namimili ng mga pasabay ko, nag-grocery kami, namamalengke kami, it's a very handy bag na very comfortable talaga sa akin. So, thank you so much, Ate Tambe. It's a Nautica bag. Ayan. And, kulay, ano to? Pink. It's my favorite color. Thank you so much, Ate Tambe. I love you. So, yan ang unang gift ng aking anak. Sumunod naman tayo sa aking asawa. Binigyan niya ako ng flower before pa, matagal pa bago mag-birthday, at saka card. Si Dingo talaga nasasanay na rin magbigay ng card, konting message, kahit matipid, kahit ng wedding namin nakalagay. Thank you, sweetie. I love you. So, alam mo na yon. Kaya mo na explain sa sarili mo kung ano sinasabi niya.
So, alam mo asawa ko kahit nung kami nagliligawan pa, way back pa noon, kahit nung magkaibigan pa lang kami, very generous siya. Lagi siyang nakakaalala. Mas inuuna ka niya kaysa sa sarili niya. So for me talaga this time, sabi ko nga, most of the time, our free time, binibigay ko yung time ko sa kanya. So, before the weekend, kailangan linis na ako, nakapag-grocery na, nakapaglaba na, kahit even though share kami sa ginagawa sa bahay. But, mas nilalamangan ko dahil alam ko na we always work outside. Hindi ko kagaya, I work at home, I have online work for 9 o'clock to 4. After that, relax na ako, pagpahinga na ako, check na sa Pilipinas sa aming anak, konting luto, konting linis, tapos focus na ako sa mga business namin. And after that, siya na nga asikasuhin ko. So on the weekend, mas marami kaming kwentuhan, even though everyday we talk, kumustahan, we have give suggestion, plans and dreams namin. So before we go to sleep, we take rosary or nag-share kami ng mga kung ano ng spiritual message. And we help us a good communications right now at maganda talaga yung takbo ng relationship namin. So, yun na. So, for me, natutuwa ako kapag may mga surprise siya, lalo sa ginawa niya sa akin sa Chicago. Lahat ng mga gusto kong kainin, puntahan. May isa lang kaming hindi napuntahang iba pa, yung museum at saka yung Starbucks. So, we planning na hopefully in God time talaga kasama namin sa pagbabalik sa Ate Tambe para mas mabalikan namin yon. So, nag-enjoy ako for 3 days. Talagang hindi namin sinagad ng pagbabakasyon. Syempre, may mga obligasyon, may mga trabaho tayo para hindi natin masasagasaan yun. But yung 3 days to 4 days nakapagpahinga kami, food trip, nakapasyal, and nakapag-relax kami at napakasaya na nangyari sa amin. So, talagang iniisa-isa ko siyang isave sa YouTube ko, sa Instagram ko, sa Facebook ko, na talagang pagbabalikan mo, talagang ma-appreciate mo na if you work hard, magagawa mo to at wala talagang imposible. So, for me is, ano pa ba? First, binilhan niya ako nitong Puma rubber shoes. Alam niyo naman guys, na maliit ang aking paa at most of the time, isa ang aking paa at nakakabili ako palagi sa Bangkok, sa Pilipinas, or nagpapasuyo talaga ako sa Marikina ng mga doll shoes kasi I love doll shoes. But nung nandito na nga ako sa Amerika, alam niyo naman na nagagamit ko to sa trabaho, lalo nagtrabaho ko sa retails before, so mas very comfortable and especially mahaba ang taglamig dito sa Amerika. So maganda talaga, very safe yung ating paa, lalo na kapag tumatanda na tayo. So, nung nakita ko to sa outlet mall, sabi niya, huy, size 4, size 5, sukatin mo, sweetie. At that time, para nagsha-shopping kami mga Christmas gift, inuuna ko muna ang pamilya at mga ilang kaibigan. At talagang gusto namin pasayahin ng Pasko, nag-budget talaga kami nun. Sabi niya, hindi, re-regaluhan kita on your birthday. So, happy naman ako kasi wala pa akong rubber shoes na medyo white to cream na pwedeng ibagay sa lahat. Mahilig ako sa mga bulkit matataas kasi maliit ako. So, nakikerry ko siya, hindi ako nabibigatan. So, sa dami ko ng rubber shoes, yung iba nga plano ko na ipadala sa Pinas para kasya sa mami ko or sa anak ko, magamit nila doon. So, hindi ako nanghihinayan kasi talagang hiraman talaga kami. So, nagagamit talaga siya. So, this one is size 6. Ang ganda niya. Gusto kong balikan yung different kinds of colors. Kagaya na aking pamangkin sa pinsan na si Mika. Pinabili niya sa akin red. Red. Nung nakita ko ang ganda. So parang gusto ko ng blue or purple. Pero syempre, wag muna. I-budget muna. Unahin ang dapat, diba? So this one is nice. Size, nagamit ko to sa Chicago, sa pagsimba, sa paglalakad, whatsoever. And alam niyo naman na iisa lang yung araw ng labas ko every Friday kapag may meet up ang boss ko sa online work namin. Every Friday lang talaga ako nakakapag-dresen up. And helpful din na nakakalabas, nakakamit ng ibang tao, mas nakaka-relax din, diba? Next naman na bigay ni Sweetie ay eto, binigyan niya ako ng kwintas dahil alam niya na umu-order ako sa one of my good friends sa Texas na in-order niya sa Dubai. So, alam mo, ang dami na niya na every birthday ko at saka anniversary or monthsary namin, talagang kwintas o relo ang binibigay niya sa akin kasi alam niya yun ang one of my collections talaga. Since padalaga ako, since nag-start ako magtrabaho sa Dubai, sa Bangkok, hanggang dito sa Amerika, as long as may budget ako, may extra ako, gusto ko talaga yung collections ko ay dumadami siya. So, natuto na din talaga ako mag-invest. Ito yung kanyang regalo from Dubai. Ang ganda niya. Para siyang VCA. Ayan. O, diba?
Nung wedding anniversary namin, ang ganda rin ng gift niya sa akin, yung quintas sa maraming stone, na maraming heart. Alam niyo ba ang kwento nun? Sabi ko, gusto ko magka-quintas na may mga little diamond para pag may mga party, sisimba, or may event, at least may mas maganda na akong quintas na medyo mabigat siya. Natutuwa ako kasi before kami umuwi ng Pinas, sabi niya, gusto ko na alam ko na ang re-regalo ko sa wedding natin, yung gusto mo talaga at magagamit mo. So, nung binalikan namin siya, ang mahal pa noon. Tapos, nung binalikan namin, I think, mag-Thanksgiving noon, medyo nagka-discount siya ng ilang person. Ibinili niya talaga, iniforta niya. Kaya, I love you, sweetie, at natupad talaga yun. Napakaganda niya. So, ito ulit yung bigay niya sa akin. Last year, ang bigay niya sa akin, golden quintas na puso na yun. So, nakakatuwa talaga si Sweetie. Thank you so much, Sweetie, for another birthday gift. Tapos, nung pumunta kami na outlet mall sa Citadel, dumaan kami ng Polo. Ayan. So, nakita ko, wala akong masyadong silver na relo. I think I have 2. Yung isa pa nga is regalo pa rin niya. At sa outlet mall din namin binili. And yung second is Casio na nabili ko naman sa Bangkok, Thailand na almost 9 years na ngayon at hanggang ngayon buhay pa siya at ginagamit ko pa siya. Dahil nga medyo kakunti din na accessories kong white gold or silver, so ang dalang kong mag silver. But this one, ito yung first na regalo ni Sweetie sa akin nung first Christmas ko ito sa Amerika. May mga stone siya na this is a white gold necklace. So, ang tagal na rin niya. So, parang ang dalang kung magganito. Definitely pag summer lang minsan kapag mainit. Kasi, for me, hindi masyadong bagay pag masyadong mainit tapos naka-gold ka. Parang sakit sa mata or takaw sa mata. Parang ganun lang. In my sense lang ha. So, nung kumuha ako, sabi ko, ang ganda naman yan. Tapos sabi niya, kunin mo na lang gold kasi some of your accessories at investment mo ay gold. Sabi ko, ayoko. So, ito yung napili ko. Ganda niya. Ayan. Siya ay napaliitan ko na. Alam mo ba, isang buwan ko siya bago ko siya nagamit kasi I don't have time to go out nga para mapaayos. Pero naayos namin siya last Sunday. At nung ginamit ko siya, tuwang-tuwa ako kasi ang ganda niya. Sabi ko, oh, ang ganda rin sana ng gold. Ayan. So, this is my first time na nagkaroon ako ng relo sa Polo. Ang ganda niya. This is my third time na may silver akong relo. So, talagang madalas na akong nagko-collecta ng mga gold. This year, nakabili rin ako sa kanya parang pangalawa na to na necklace for this year. Yung isa is may Mama Mary. Ay, may Papa Jesus siya. And, bumili ako ng parang pin na bracelet na hindi naman ganun kakapalan na medyo manipis lang. Kasi nga, alam mo, maganda rin talaga na may investment tayo kahit hindi malalaking gold or mamamahalin na makapag-save tayo. Natuto ako dito sa mami ko, dalang mami ko talaga nung teacher pa siya, nagtatrabaho siya, talagang yun ang ini-invest niya at ngayon naghihiraman kami talaga. At minsan talaga magagamit mo on case of emergency pero huwag nyo palaging ipapanalangin. Just save. And happy ako kasi ang anak ko din nare-regaluhan na namin ng kwintas at nag-share kami sa mga munting meron kami. Kaya yun ang isa pa. Next pa, ang regalo niya. Ano pa bang regalo ni Sweetie? Halos I think yun lang. Ito pala. Meron siyang niregalo sa akin nung pumunta kami sa Chicago. Etong shoes na to. Alam nyo, napakahirap kong bumili ng shoes dito sa Amerika. Nakakabili ako nung nakadiscover ako in Amazon pero sometimes mali yung size sila or sobrang laki kaya nire-return ko. But it's okay kasi nire-return din naman yung pera. So, nung nakahanap ako ng art class, yung art class is parang pang junior kids nila dahil yung talaga yung aking sapatos at lahat ng aking doll shoes ay halos tinapon ko na. Parang dalawa lang yung natira na nabili ko sa SM last year nung umuwi ako. At nagpapagawa talaga ako doon sa friend ko sa Marikina ng doll shoes kasi kung anong gusto mong style ibibigay sa'yo. Nagtitinda rin naman ako nun before. But hindi ko na nagagawa yun kasi kapag ikay magpapagawa nun 2 weeks to 3 weeks bago dumating. Last May, nagbakasyon lang ako ng 2 weeks sa Pinas. So, hinais ko na lang bumili sa SM para at least may mga pangsimba ako dito pang summer. At dahil hindi na naman ako madalas mag-doll shoes. Pero alam niyo namang I love doll shoes din talaga. So, yun ang mga dala ko nung dumating ako sa dito sa Amerika. At yung iba nga halos 4 years na ay medyo bulok na. So, itinapon ko na kaysa i-donate ko pa. So, nung nahanap ko tong art shoes na to, tamang-tama sa akin. So, naisip ko, total,
wala na akong dal. So sabi ko, bili ako ng ilang peraso para pag nagdadress ako, nagsisimba, o may mga lakad, or halimbawa may event sa office na sweetie, or doon sa trabaho ko, at least may mga naka-ready na akong kulay na mag-mix and match lang sa aking damit. So, nakitan kami dito sa Cheetah. At sabi ni Sweetie, bilhin mo na kasi size 4. So, nung nakita ko siya, binili ko na siya. So, sabi niya, oh sige, it's another pa-birthday ko sa'yo dahil wala pa akong medyo cheetah or brown na sapatos para medyo kikay naman siya. So, ang ganda niya. Nagamit ko na siya ng ilang beses. Kahit nasa Chicago ako na nag-long dress ako. Alam mo, ganda-ganda ako dun sa long dress kong yon dahil binili ko yon sa TJ Maxx kasi nga talagang I prepare that time. Medyo pinaayos ko pa yon dun sa aking Vietnamese na mananahe kasi hindi ko alam na magpapatuloy ako mag-pregnant. So naisip ko kapag lumaki na yung tiyan ko on my birthday, yun talaga yung susuotin ko. Pero sinuot ko pa rin siya, in-important ko pa rin siya kasi I feel it na maganda talaga yung nabili ko. Medyo expensive yun sa TJ Maxx, hindi yun naka-sale. But for me kasi kapag bumili ka ng medyo okay na price, mga 25 to 30, matagalan talaga. Lalo na kung washing machine yung gamit namin dito. So talagang pag mga ganon, tumatagal talaga siya. At kapag di ko na gusto, dahil medyo pumayat nga si mami, nag-diet siya ngayon, nagagamit niya. So talagang may nanghihiraman kami at hindi talaga ako nakakapag-aksaya. Next naman, nung sa art class, umorder ako sa Amazon dahil nga bumili ako sa Nordstrom nung binili ako ni Sweetie ng Italian shoes na maraming stone dahil usong-uso yung last year hanggang ngayon yung mga 80s shoes na kakaiba na arbor naman ang mami ko. Yun talaga medyo mahal kasi nasa $100 yung bili namin, almost 5,000 pesos. Pero itong mga to, okay yung price nila. I think this one is $30 or $40. So hindi na siya mabigat sa bulsa. For me naman, okay na yung tamang ganong presyo at okay naman yung kanyang brand, okay yung textures niya, lalo na kung madalang mo naman siyang gagamitin. So ang maganda talaga, you have to keep proper para hindi siya agad masira, lalo na maganda naman ang weather dito sa Amerika. So I got this one. Alam niyo, nagsisi pa ako, sana nga binili ko na yung black. Kasi nagmamadali kami nun, Sweetie. Dito ko lang to binili sa May Cerritos. So sabi ko, gusto ko na ganyan. Eh, sabi niya, sige, kuha ka muna. Alam niyo, guess what? Size 2 lang to. Talagang pambata. Girl, pambata. So, nung nag-size 5 ako sa Amazon, para ako nakasakay sa barko. So, ni-return ko siya. After my return, nagplan na akong bumili ng black para I have the black one. But, oh my God, wala na siya nung bumalik kami. So, pwede kang mag-order sa online but waiting ka. So, for me, nung nakuha ko to, sobrang happy. Yan, pa-birthday ko yan sa sarili ko kasi mahilig din ako pag nasimba, pwede ko siyang magamit. At sa junior class siya. Next naman is, eto na yung pahabol na pa-birthday ni Sweetie sa akin na sabi niya, sige, balik tayo doon. Ito ay a new day naman ang tatak. So, yung new day, I think size 6 to size 5, kinuha ko na rin siya. Sabi ni Sweetie, kunin mo na rin kasi talagang wala ka nang magagawang pag-asang maghanap ng ganyan. Kahit sa mga sa Lazada, sa mga ganun. Parang ang tagal pa. Eh, gagamitin ko nga on Christmas Day kasi may party kami pupuntahan. So, sisimba kami, syempre. So, sabi ko, sige na nga. Tapos, guess what? Naka-sale pa. Nung pumunta kami, parang 40%. Parang ibibigay na lang sa'yo. Parang ano siya. Ano ba? Magkano? Wala siya. Hindi ko nakita yan. So, eto siya. Hindi ko pa siya nagagamit. Magkano siya? Dati siya ay $33 or $40, $19 na lang. So, almost $30 yung nawala niya, di ba? Oh, ang ganda niya, guys. Ang ganda pa ng loob. Kasi yung nabili ko sa Nordstrom, patilo siya. Ito naman, parang pa-curve siya or pa-square. So, ang ganda niya. So, for me, bagay na bagay. I think I use this one sa party nila Sweetie kasi may dinner sila sa Christmas or dun sa aming
work o magpa-party siya. At least may mga ganyan kayo naka-reserve para hindi na kayo bibili, mangangara, gagastos pa. And especially, magagamit nyo naman yun kapag hindi winter, sisimba, or pag-uwi ako ng Pinas. Dahil most of the time, kahit malamig or umulan sa Pilipinas, maganda pa rin mag-outfit ng ganyan kasi hindi naman ganun initan. Pero talagang ingatan talaga. Sumagot muna tayo ng first Q&A natin habang nasa kalitnaan na tayo ng mga unboxing, not advancing, sharing ko ng mga gift ko ngayong birthday ko. Ang dami ko nang nasabi, talagang pag talaga namang ikaw ay na-miss mong magsalita at ginagawa mo to now and then, talagang nai-enjoy ka mag-share, diba? Unahin na natin yung sinabi ng friend ko. Ito para to sa family at alam ko maraming makaka-relate dito kasi hindi lang ako nakakaranas ito bilang isang ina. Sabi niya, kamusta na ang LDR mommy nyo ni Tambe? Lalo na siya in time to entering college or yun na nga. Alam mo, sobrang saya ko. Lagi ko yung ninunubina, pinipray pag nagsisimba kami kahit gabi-gabi, kahit sa umaga pagkagising ko. And ganoon din naman yung anak ko. Talagang yung pagpe-pray naming dalawa ay talagang tumataas, tumatakintig. Kasi gusto namin na magkaroon siya ng magandang kinabukasan, lalo na right now. We're doing our best until December. Sana magka-baby uli kami. Ni-wish ko yan at ni-workout na namin yan. Sana magkaroon ng resulta with doctor sa mga health nila sa akin. So before nga talagang ni-wish ko na maging maganda, alam mo yon, mabigay namin yung best. Wala mang yaman pero magandang edukasyon na dadalhin niya para masimulan niya na magandang buhay. Sana talagang mag-start for good talaga, and especially yung good health para mas magawa niya lahat. Kapag malusog ka kasi magagawa mong lahat at patuloy ka magiging masaya. So for this time, may mga school na talaga siya na gustong pasukan at pinipray namin ng papa niya. Happy kami kasi talagang overwhelmed yung pag-share niya, lalo na sa papa niya. Nakikita ko sa mga text at tawagan nila, very details. At good to hear to her dad or papa niya, talagang maganda yung advice na binibigay kasi si Dingo ang nakapag-aral sa Manila. But for me, sa Lucena naman ako, si mami, si daddy, nagbibigay kami ng guidance sa kanya and some of their good friends. So, natutuwa ako kasi bilang kahit LDR kami, everyday we talk to the phone, pagagising yan. Ngayon, hindi ko siya tatawagan kaya nakapag-vlog ako kasi 6 days silang bakasyon dahil undas or November 1 sa Pilipinas. So, rest day talaga siya. But everyday, naka-help din talaga na nag-work at home ako kasi nasusubaybayan ko siya pagising, pagdigo, anong kailangan bago pumasok. Hanggang sa school niya, tinetext ko siya kung nandun na siya, das bago ako matulog. Talagang tatawag ako or kung mahihintay ko siyang dumating to check kung okay siya, kamusta yung day niya. Pagte-text ko sa tanghali, kung kumain na siya, anong kinain niya. I'll always checking, even though sometimes busy siya, hindi siya nakakapag-reply, at the night na lang siya nagkikwento at nag-reply. But for me, it's very helpful. Palagi natin kumusay na ating mga anak natin kasi we never know, hindi lang palaging regalo, hindi lang palaging pera, they need attention din talaga. And for me, bilang LDR, napakahirap no, napakasakit nun, alam ng asawa ko. But we can do is to try our best to communicate, and thankful talaga kami in video call, internet, kasi na-extend talaga nating magawa lahat ito. And to extent of helping with my mom and dad, syempre si Ate Hazel na kung sinong nag-aalaga sa bahay, talagang nagkakatulungan kami at naiaayos naman lahat. Syempre hindi naman palaging perfect, may mga pagsubok din, but if you have a good communication, through prayers, holding hands, pagmamahal, nalulusutan talaga yon, nabibigyan ng magandang solusyon talaga. I think I'm not a perfect mom, kasi yung attention, wala ako doon physically. But I think I'm the best mom. Lahat ginagawa ko ang lahat. Ini-extend ko yung kamay ko. Kahit mapuyat ako, hihintayin ko siya. Lalo nung may sakit siya, last Sunday, last Saturday, I check ko anong kailangan niya. So thank you so much to Angkas Lucena. Kasi talagang pag may kailangan ng food ang anak ko, na syempre matatanda na sina mami. And then nahiya rin naman ako na kahit meron kaming kasamang ate sa bahay, ay parang ibigay ko na lahat sa kanya. Kasi may obligasyon din siya sa pamilya niya at sa bahay namin. So, gumagawa ako ng ibang way, and thank you so much to Angkas kasi pag may gusto yung anak ko, Jollibee or McDonald's or masarap na soup, nagagawa nila ng paraan. So, nadi-deliver sa anak ko. Wala man ako doon, but I try my best na magawa yon. So, I think I am the best mom, napapunta na sa perfect mom. Hindi naman kailangan lagi yung physical mo para masabi kang perfect. Dahil marami ka pa rin mabubuti na nagagawa sa anak mo na
kahit may mga pagsubok, nabibigyan ng solusyon. And I'm so thankful and grateful. Lagi ko tong sinasabi and I'm so very proud kung makikita to or maririnig ng anak ko sa aking YouTube na talagang wala ako naging problema sa kanya. My daughter is very smooth, napakabait, madasalin, maganda, matalino. I'm so proud of you, anak. Hindi siya yung batang maluho, maarte. Meron din namang time na hindi perfect yung ugali niya. Siyempre, nagmamature siya. Siyempre, nakakabilog ng ibang tao. Minsan, nakaka-adapt siya ng iba. Pero sometimes, if you have time to guide sa kanya, kausapin siya, and then sabihin mong mali ito ang tama. Hindi rin naman ako perfect na tao. Nagkakamali rin naman ako. But for me, hanggang kaya mo siyang bigyan ng guidance para maitama. So talagang nandun ka lang. Besides of my husband, sa mami sa daddy ko, kina Ate Hazel, sa mga friends niya. Nagpapasalamat ako kasi kahit wala kami, she's doing well talaga. So I'm really proud to my Ate Tambe. Kaya naman talagang we work hard na pinipray namin na maging matatag kami, malusog kami, masaya kami para mas mabigyan pa namin siya na magandang kinabukasan. Ayan, napakahaba na ng sinabi ko. Next naman, bago tayo magbukas uli ng isang regalo is kamusta ka naman bilang isang mommy, entrepreneur, wow, bilang wife at bilang mom? For me, siguro this year is a very happy year for me, even though yun nga, nawala yung baby namin. But for me, it's a big challenge for me na talagang maraming nagbago this year, maraming nakakatuwa, maraming nakakakilig, even though naging balanse ang lahat, may mga pagsubok na nahugot mo, nalampasan mo, and then yung happiness iba, yung komunikasyon iba. Even though after my confession to Father for everything, talagang maginhawa, I got a peace of mind. Hindi ako nakakaranas ng stress or anxiety even though I have the past last month na nawala yung anak ko. But for me, it's a big challenge. But sabi nga, you have to go on. Hindi naman porket may nangyari, ma-stop ka na lang doon. Sabi nga ni Father, everything is well, even though nakapag-confess ka, nakapagdasal ka, and everything. Hindi ka naman perfect na tao, hindi naman grabe mga nagawa mo para talagang ganun na lang yung mangyari sa buhay mo at marami pang pwedeng mangyari. So, being a mom, yun nga, ginagawa ko yung best ko to extend na talagang mas maalagaan ko sa Ate Marian. We have a good communications ngayon. Masaya ako kasi talagang lumalaki na siya. Alam ko, magiging katuwang ko siya sa buhay ko. Sabi ko nga, wag mong intindihan na kailangan mo rin kaming tulungan or obligasyon mo kaming pagtanda. Kung anong kaya mong ibigay, gawin mo. Pero sabi nga nakita daw niya kung paano ako mag-alaga, mag-appreciate kina mami at daddy, ibalik yung kabutihang binigay nila sa akin. Hindi man ako naging perfect na anak, marami pa rin pagkakamali. Pero sabi nga, through prayers, confessions, pagbabago, pag-aaral, naayos ang lahat. So, sabi ko, gagawin namin yung part namin ng papa mo, i-guide ka namin hanggang kaya namin, and then gawin mo rin yung part mo para maging maayos yung buhay mo. And then, natutuwa ako kasi talagang nakikinig naman siya. At kapag may mali siya, tuwa naman siyang itinutuwid siya. Kasi sabi ko, kailangan mo maging strong kasi iisa ka lang, wala kang kapatid. So, kailangan maging matatag ka, maging matalino ka, maging alerto ka para hindi ka rin naaapi ng iba. So, natutuwa ako kasi talagang ngayon, best of friends na kami mag-usap, mature na siya, naging aware na siya sa lahat. Kailangan niya maging aware sa lahat kasi hindi lahat ng tao ay masasabi mo natutuwa sa'yo, ay natutuwa talaga sa'yo. Diba? Minsan mahirap din magtiwala sa iba, kundi ang maging kakampi mo lang, kapamilya mo at sarili mo lang din talaga. Bilang asawa naman, I think I'm doing good kasi lahat naman ng pwede kong gawin sa asawa ko ay ginagawa ko. Hindi man perfect ang relationship namin, syempre, but wala naman kaming away at pagtatalo, kaya yun ang pinakamasaya at pinagpipray talaga namin tuloy-tuloy lang yan. Very silent din lang naman, very normal, very chill yung buhay namin sa Amerika, and especially, I doing my best even though ayaw na ni Dingo magtrabaho ako, mag-focus ako sa business, pero sabi ko, we need a extra para mas matulungan siya. Syempre, tao lang din siya, napapagod din siya, nape-pressure siya sa office. Mas gusto ko at the end of the day, meron din akong ihahaing tulong sa kanya.
niya. And for sure, at my age 45, malakas pa ako. Even though ginagawa niya akong prinsesa, but for me, hindi na uso yan. Kailangan talaga ay magtulungan to survive, you know, even though ang mahal ito sa Amerika, and to preparing your future. Hindi ka man kailangan madaming, alam mo, madami kang sasakyan, maganda ang bahay mo, or whatever. It make it is pagdating ng future, chill kayo, maayos yung buhay nyo, and komportable at kontento kayo sa meron kayo. It's a very important din talaga. Hindi kasi kami masyadong mapangarap ni Dingo. May mga goals, may mga wish, may mga plan, and then kung anong darating, maraming salamat. Pero may mga plano kaming pinagtatrabahuhan namin. E natutuwa kami kasi next year meron kami isang matutupad na talagang pinaghirapan namin for almost 4 years ito sa Amerika. And we're so blessed and happy, pinag-pray namin kung tama ba yung gagawin namin. Syempre, on the guidance pa rin ng mga parents namin. Ayan. So, yun naman. And next naman is, ako, okay naman ako kasi nga hindi ako masyadong lumalabas ngayon, kundi kasama ko lang yung asawa ko. Focus lang ako in my personal life, sa anak ko, sa business namin. And bilang wife sa loob ng bahay, ang dami mong pwedeng gawin. Sabi nga, bilang mom, wala kang day off. Ikaw lang mag-decide na mag-day off ka. And for me, kapag day off ako, mas gusto ko ang nakahiga, kumakain, nag-scroll ng Facebook. And then, kapag may extra ako, mas gusto ko ang nagmamanicure. Gusto ko na mag-mini shopping ako. Ayan, yung limited lang na kaya ko. Yun, ganun lang yung buhay ko ngayon. I'm very happy. And then, sabi ko nga yung mental health ko, very much okay. So, hindi ako masyadong nakikipag-usap sa iba. Kasi ayoko na mag-shika, magko-comment. Ayoko na ng mga ganon. I change for everything. Kaya siguro itong happiness and peace of mind na meron ako, bonggang-bongga talaga. Try nyo rin yun. Okay. Next naman is yung aking BFF from Dubai, si BFF Ruby. Nag-ask din siya sa akin, pinadalhan niya ako ng pera. Napaka-generous itong BFF kong to. Since na nasa Dubai talaga kami, kakampi ko yan hanggang nagtrabaho kami sa Bangkok, Thailand bilang teacher. Talagang ang ganda ng relasyon namin. Marami kang naming ups and down, pero ang maganda dun hanggang ngayon na mag-almost 20 years na, magkaibigan pa rin talaga kami. So, binilhan niya ako ng pera. Kahit nung wedding ko, talagang hindi siya nakauwi ng Pilipinas dahil isa siya sa maid of honor ko sana. Kaya lang talaga, ito yung picture namin. Kailan ba? Last ko siya, sinundo namin siya ni Kate sa airport. Namasyal lang kami sa MOA, nag-dinner, nagkwentuhan, nagbigay siya ng pasalubong. And after that, bumalik na siya ng Dubai. This year, umuwi siya, pero di siya nakapunta sa bahay. Kaya nagpadala na lang siya ng mga pasalubong kina Mami, kay Tambelina. Kaya talagang mahal na mahal ni na Mami kasi dati nagbabakasyon talaga siya sa amin. So, part of the family ko na talaga siya. So, sabi nga, bigyan kita ng pera mo sa BDO, bumili ka na ng regalo na gusto mo. So, sabi ko, sige. Ang binili ko ay with Amazon, itong kanta-kantahan. Kasi syempre, minsan, nagbabaliw-baliwan ako ito kung makakanta ako. Pero sabi nga, nakakahiya kasi mga kapitbahay namin, hindi maingay. Kaya dito, 10 o'clock, sambayanan, may quiet time talaga dito. And it's good. Kailangan i-train natin yon by respect to everybody. Kasi hindi lahat ng tao ay okay. Lahat ng tao ay nagtatrabaho. Lahat ng tao dito ay busy. So you have to be train yourself to be disciplined. And sana, ma-maintain din natin yung sa Pilipinas, no? Hindi porket party-party, yung kapitbahay natin yung natutulog, di ba? For me, it's only my experience to share with you guys na ganun yung buhay dito sa Amerika. They train themselves to be disciplined, to be aware kung ano nangyayari sa paligid. Hindi lang palaging ikaw ang bida. Iisipin mo rin yung iba dahil walang nabubuhay sa mundong nag-iisa. Okay? So, I got this one. And, may special pa ako. Dati, sinasabi ko na parang wala lang yung collection yon, pero sabi ng anak ko, maganda rin na mag-collect ng ganyan at nabebenta rin yan as long as keep the boxes, maganda pa rin siya, okay pa siya, nabibili yan na sa sale yan. So for me, sabi ko yung Disney princess lang sana yung kukolect ko kung makukolect ko siya. And first kong kinolect is Bella. Alam ni BFF Ruby na collections ko at favorite color ko ang pink. Tuwan-tuwa siya sa mga binili ko at pasok na pasok sa padala niya. Thank you so much, Ruby. I love it. Ayan. So, dalawa na yung ganito ko. I collect it more kung sino ulit magre-regalo. Ayan. Next naman, sa mga katrabaho ko sa online work, alam nila in my position na mahilig akong mag-TikTok, mahilig ako mag-Instagram, mahilig ako mag-Reels. Natutuwa sila sa mga ceramic na
collections ko sa bahay. So, naisip ng grupo ko, konti lang naman kami magkakatrabaho. I think they have 2 plates and 2 mugs. Kasi sabi nila, maganda yan at pwede mong gamitin sa pag-reels mo, pag-coffee mo, and you love coffee. So, pwede. So, for me, thank you so much, guys, for giving this one. Na-appreciate ko kayo. Next naman is, punta na tayo sa mga personal kong binili sa sarili ko. First, every Christmas at every birthday ko, ewan ko, but once in a lifetime, I think 2 times to 3 times akong bumibili ng MAC sa isang taon kasi hindi ko naman lahat nauubos. Kasi I have a Revlon, I have Maybelline, yung mga lipsticks na gamit ko. Talagang tumatagal, especially yung LA collections na pinagtitinda ko. Gumagamit din ako sa itan kapag nagtatrabaho ko sa labas or nagsisimba ako. I got MAC. I try na makabili sa Chicago ng MAC. Pero wala akong nagustuhan. As long as tapat na tapat pa yun ng aming hotel, pero wala. Naka 2 times kaming balik ni Sweetie. Nung bumalik kami dito sa California, nung pumunta kami ng LA, nung bumili kami ng cellphone, doon ako nakakuha sa Glenda Mall ba yun? So, tama ba ako? Doon ako nakakuha, at doon din ako before nakabili. Kasi ang daming MacDong collection. So, sabi ko, bili na ako on my birthday. Ang napili ko, sobrang dark. Alam mo, kahit kayong manggi ako, maitim ako or morena ako, whatsoever. I love the dark brown. I love the parang pinkish, mga ganon. And I love it. Ginagamit ko na siya ngayon. Shoutout to my BFF in Dubai, na Thailand, si Edison. Ayaw niya ng brown para sa akin. Gusto daw niya medyo parang red-red ganun. But for me, natutuwa ako kasi okay naman siya sa akin. Parang for me, hindi ako nababaduyan. As in, comfortable ako, okay siya. So, nabili ko siya, hindi siya sale. I think it's $27 or $30. But, medyo mahal nga. But, I planning na makapagtinda na ito sa Pinas. Kung may makakagusto, at least may mga ilan tayong paninda soon. Next naman is, alam mo, first time ko na pumunta ng LA at dumaan sa Urban Bags ba yun? Alam mo, gusto ko sanang bilhin na ganito ay Steven Madden, yung kulay red na doctor or ang tawag daw dito ay bowling bag. I'm not so sure. Correct me if I'm wrong, pero na-search ko na siya. So, sabi ko, gusto ko ng ganito, mga 980s na bag, mga retro style. Then sabi ko, kahit isa sana meron ako. So, nung tinignan ko yung Steven Madden, medyo mahal siya. Pero pasok naman sa budget ko. But for me, nung tinignan ko yung Urban Bags nga, ito, Urban Bag ba to? Oo. Ay, nagandahan din ako. Yeah, Urban Express pala siya, ang kanyang tatak. Urban Express. At nung ginamit ko to sa work ko, ay ang daming nagandahan. At nagandahan dun sa textures at sa bag. So, sabi nila, bibili rin sila. So, kung mahilig ka talaga sa fashion, kagaya ko, I love like this one, nakitry ako. And sana nga, tumilin ako sa mango. Sa mango, okay din kasi almost wala pang $100. Sa Zara, tumingin din ako. Pero hindi ko magustuhan or maisip kung anong textures niya. So, nung nakita ko to sa Urban Express, ang tatak ng brand ng bag, grinab ko na, total wala pa naman akong brand na ganito. So, sabi ko baka sa susunod, sa mango ako bumili kasi may nagustuhan din ako. Especially pag nakaipon ako or maybe Christmas, wish kay Santa Claus. Ayan, napakadami ko ng bag. But sabi ko nga sa inyo, if I have a bag, share kami ni Mami, ni Tambilina. So, okay lang sa akin. Hindi nakakapanghinayang talaga. Ayan. Or kung gusto ko naman, ibebenta ko. Pero nangihinayang ako. Kaya, mas pinamamana ko na kina Mami, kina Tambilina, pag sila ay nasimba or namamasyal. Lalo na magka-college si Tambe. Minsan nagko-connect yung mga bag na gusto namin. So, hindi ako nahihirapang ibigay sa kanila. So, pinapakargo ko. Ang ganda niya. I don't know, it's a bowling bag or 80s bag or doctor bag. Comment down below. Nakikiuso ang auntie nyo. Ayan. Okay. Next naman is, nung pumunta kami na Outlet Mall, dahil namili nga kami ng mga pang-Christmas gift na halos na cargo na namin sa Pinas, ay nagbili ako ng Lacoste. Pareho kami ni Tambe. Si Tambe mahilig siya sa mga polo. So, mahilig si Tambe sa mga classic style, mga Korean style. Mahilig din sa pants, sa rubber shoes at mga polo. Talagang gusto niya para mga weird ang style. But for me, it's okay. May sarili siyang passion. But for me, sinusuportahan ko talaga siya. So, ganun din naman siya sa akin na mahilig ako sa colorful. Even though sometimes may comment siya na, Mami, ayoko na ganyan. But minsan sinusunod ko siya. Minsan malalaman mo naman kung bagay sa'yo or hindi. But for me, I'm very happy na alam mo yung mag-try ng mga ibang damit habang bata pa tayo kasi soon hindi na natin mararanasan yun. So,
I got Lacoste color pink. Ayan siya. Ayan siya. So, I think sale din to nabili namin ni Dingo noong time na yun. Kasi that time is, ano ba nun? Magdi-July 4 ba? Independence Day pa? Parang ganun. So, or Labor Day. So, nabili ko siya ng sale. Next naman, I go to the Polo din. Alam mo, nag-iipon na ako kasi may travel kami next year. So, gusto ko, medyo summer or tag-ulan na pupunta namin. Naka-prepare na ako para wala nang gastos, wala na akong iisipin. Every ready na, parang Girl Scout talaga. Kahit yung asawa ko, ganun ginagawa ko sa kanya. Kahit si Ate Tambe. Kasi, itong lakad namin, we push na we're family out of the country. Kasi nga, parang ito yung magiging gift namin sa graduation ni Ate Tambi. Kaya matagal pa lang, 1 taon pa lang, isipin na itinerary, budget, ipon, para pagdating nun, wala ka nang isipin, hindi ka nangarag, chill lang yung pagbabakasyon. So, I got the pink one din. Ang binili ko dito sa Polo ay si Daddy. Parang binilhan ko siya ng 2 polo. Si Ate Tambi yata binilhan ko din. Yun. Sa Polo naman siya. Yan. At saka binilhan ko rin ng relo yung aking bunso-bunsuhang doktor, si Edward Acor. Ayan, yung mga papasko ko sa kanila. Yon. Ano pa ba? And, syempre, eto na. Natutuwa ako kay Mommy at kay Daddy kasi talagang hindi nila nakakalimutan ng birthday ko. Every time talaga, they asking Dingo kung anong ibibili mo kay Denise, ganyan-ganyan. Tapos parang nag-extra effort sila na mag-transfer ng pera. Hindi naman ganun kalaki yan. So, sabi niya, Dingo, papiliin mo siya. So, I got, kasi nung umuwi ako sa Pinas, inarbor ni Mami yung aking cream na bag. So, hindi ko na siya nadala pabalik dito. But it's okay kasi ilang beses ko siyang nagamit dito sa Amerika. So, sabi ko, wala na akong ganun. Then, we go to Calvin Klein in Outlet Mall. Nag-sale sila, guys. Sale sila. So, sabi niya, bilhin mo na yan, sweetie. Maganda siya. Sabi ko, naku, ayoko. Parang ganun. Sabi niya, hindi. Regalo yan ni na Mami at Daddy sa'yo. Dahil mahilig ka nga sa bag. Yan na lang ang bilhin mo. Kasi sabi nga ni Mami at Daddy daw is, papiliin mo siya ng gusto niya at gagamitin niya. So, for me, napapahilig talaga ako sa malalaking bag. Kasi nga, most of the time, every Friday, nagkatrabaho tayo sa labas. Or kapag may pupuntahan kami, lalo na yung travel, maganda talaga, malalaki yung bag na meron ka. So, I got the Calvin Klein na white. Ayan. So, ang ganda niya. Actually, hindi ko pa siya nagagamit. Diba? Yun ang mahirap kapag marami tayong collections na bag. Hindi mo na alam kung ano unahin mo. So, I got the Calvin Klein. It's, birthday gift. At magpapasko na naman. For sure, regalo na naman ako ni Mami at ni Daddy. Ayun. So, nakakatuwa kasi kahit ang lalayo nila, talagang hindi nila ako nakakalimutan. They'll always give a present. Alam mo, kahit nga yung, ang dami nag-text sa akin, ang dami ding nagbigay ng message, nagpapasalamat na ako doon. Talagang, for me, sobrang happy. Hindi naman tayo palaging magde-depend sa mga regalo, sa pera, material na bagay, para maging masaya tayo. Laging iniisip ko na lang is this one is an extra bonus kung bakit nabibigyan tayo. Dahil espesyal at mahal nila tayo. Yun. So, I think I have a last message or last Q&A or last question yan sa akin. How do you balance yung life ko daw dito sa Amerika? Alam mo, nung una napakahirap kasi syempre nangangapa ka. Even though I work outside talagang ibang bansa, pag-graduate ko ng college, nag-Dubai na ako for almost 16 years ba? Or 15 years. After that, I have 3 years to 2 years and a half sa Bangkok, Thailand. Then I stayed 2 years sa Pilipinas waiting my visa papunta dito sa Amerika. So, ang ginawa ko lang naman is online teaching at saka pinagpatuloy ko at in-start ko na yung business namin doon. So, after nung dumating ako dito, ayaw ni Dingo talaga mag-work. Gusto talaga ni Dingo na magpahinga. Kasi bilang asawa, sabi nga, panahon mo na para alagaan mo ako, alagaan mo si Tambe, ipagpatuloy mo yung business mo para may kikitain ka din. But for me, gusto ko rin namang makita yung world ng Amerika para aware din ako. So, yung communication sa man, hindi ako nahirapan kasi sa Dubai, nag-i-English naman. Sa Thailand, nag-i-English naman. So, alam mo naman ang Pilipino, second language yan. Hindi man ikaw kagalingan mag-English, but nakakapag-communicate ka, nakakapagtrabaho ka, ganyan ang mga Pilipino. Kaya I'm so proud to Filipino talaga.
So, nung pagkuha ko ng green card ko, ang bilis lang. 2 weeks lang I got my green card yata or 3 weeks. After that, pinasya na naman ako ni Dingo, nakapagpahinga na ako, nawala na sa jet lag. So, doon ako nag-start na maghanap ng trabaho. Some of my good friends, si Cecil, siya nagsabi sa akin, you try Walgreens. So, nung nag-Walgreens ako na malapit sa amin, okay naman siya. I think I got 2 months for getting experience. So, nakakita tayo, nakahabilo tayo. So, ito pala yung procedure. After that, I worked some good company din. Parang opisina naman siya. So, parang okay din. Alam mo, nakakatuwa dito, kahit 1-2 months ka lang, no issue kung aalis ka. Hindi ka gaya sa ibang, sa Dubai, para manghihinayang ka, or sa Pilipinas, manghinayang ka. But, iba na nga kasi kapag may partner ka. So, parang may sasalo sa'yo, but syempre, you all not always to depend to your partner as babae. So, binalance ko talaga, pinagpatuloy ko pa rin yung aking business para we have extra income or savings kahit papano, kahit maliit yan. Malaking tulong talaga yan. And yun, I-try na ako sa mga retail, TJ Maxx, Marshall, yung mga yan. To get ideas din, makahabilo sa tao para hindi ka na maging mangmang sa loob ng Amerika, diba? And after that, yun na, hanggang we decided na mag-baby. So, sabi niya, sa bahay ka na magtrabaho, mag-online work ka. Luckily, I got online work, okay naman yung sahod, okay din lahat, nag-overtime, may fee. So, for me, very happy and help din para sa sarili ko, sa pamilya namin, especially kay Sweetie. Siyempre, iniisip ko palagi ang aking asawa. Kailangan pa rin niya ng partner, kailangan pa rin niya ng tulong. Siyempre, para sa ganon, mas ma-feel namin yung mga dreams namin. So, I feel comfortable. After 1 year, I getting married sa church, na nag-church wedding kami, nagka-baby agad kami. But, yun nga, luckily, nawala siya. So, lahat, nababalance ko lahat. Ngayong year na to, mas komportable ako, mas masaya ako, mas peace of mind ako sa ginagawa ko. But, actually, na-prepare ko na rin yung pag-work on school. Hopefully, next year, Dingo allow me, kung di talaga kami magka-baby. So, talaga, I gonna have to back outside work. Hopefully, kahit mga 2 days to 3 days, makapag-work ako outside. Pero yung online work ko, stable pa rin kasi ito naman is remote work and it is based on Canada. So, hindi ako masyado mahirapan with our team. So, masaya. My life is gonna be sobrang balance talaga. Mas na-enjoy ko this year. Mas peace talaga ako. Mas happy ako. Mas nagawa ko lahat at mas na-enjoy ko. Okay. Last naman is wishes and dreams and goal mo bilang 45 years old. Alam mo, nung dumating na ako sa 45 years old, marami na akong naisip. Nagpapasalamat ako that time na umuwi kami. I do confession to Father. Everything, kwento ko lahat sa kanya. Yung buhay ko dito at the first time sa Amerika. Siyempre, hindi ka naging perfect hindi ka naman perfect na tao. Nagkamali ka rin or whatever kung anong mga nangyari. But sabi nga, hindi naman ganun kamortal yung nagawa mong kasalanan. Kaya you have to go on to be happy and free again. Napaka-chill lang nung nangyari. So, sa akin naman, nung ini-start kong bumalik ako ng Amerika, I have something goal and wishes and dreams sa aking bulletin board, sa aking diary, sinusulat ko yan, at lahat yon ay natupad this year. Kaya nagpapasalamat ako, sabi nga, hold on for everything. Yun lang masasabi ko, pagdating mo ng mga age of 45, iba na yung goals and dreams mo kasi focus ka na sa mga gustong mangyari from the near. Diba? Hindi man siya nang mangyayari pa, pero walang masama kundi planuhin, pagtrabahuhan, pag-ipunan, ipagdasal, and especially pag-ingatan ng kalusugan para mas marami pa kayong magagawa. So, sabi ko, kung ano yung magbibigay sa'yo ng stress, anxiety, lungkot, syempre hindi naman perfect ang everyday life, kahit naiwasan mo yung mga yon. May mga dumarating pa rin pagsubok, but lesser pa rin yun, mas lesser. Mas nabibigyan mo ng happiness yung sarili mo kasi wala kang masyadong iniintindi. Sabi nga, if you lesser lahat, ay talagang maganda yung resulta. And this year, maganda yung resulta talaga. Yun nga yung pinag-uusapan lagi namin ni Edison. Sabi niya, oo nga, no, sometimes yung mga pangit na baggage sa sarili natin, kapag tinanggal natin, kahit masakit sa loob natin, everything may reason. Kasi sabi nga, may dumadaan sa buhay mo na hanggang dun lang yung kanyang ganun lang yung kanyang tema. Para bang sa artista, yun lang yung iyong part. After that, mawawala ka na. Pag nawala yun, may lesson kang makukuha
na malay mo, epekto yun sa sarili mo na, ay, kailangan baguhin ko to, kailangan mali ko to, kailangan mature ka na. And especially, kailangan talaga maayos ang lahat, lalo na mami ako, nanay ako, asawa ko. So, diba, yung mga pagkakamali na hindi maganda, you have to change para maging maayos. Hindi man perfect, pero magandang ayusin din talaga. And this year, finally, I got that one. I passed that one. At masayang-masaya ako. Masaya talaga ako kasi hindi ako nagsisi sa ginawa ko, sa desisyon ko. And alam mo yung iba talaga. 45 for me is the biggest in the middle na talaga ng pagtanda. Siyempre, yung pag-alaga mo sa sarili mo, pag-alaga mo sa pamilya mo, also your mental health. Ang daming nangyayari ngayon, ang daming balita, ang daming namamatay, ang daming ganyan. So, everything you need is forgiveness, love, respect. Siguro yung importante, no? Siguro yung tampuhan, galitan, kung mapag-uusapan ng maayos, hindi naman ganun deeper, kung nakasakit ka man, just leave it, alam mo yon. This time, you need to focus for yourself. For me. And I'm so very happy kasi very supportive yung asawa ko sa akin. And syempre, yung mga novenas ko, through prayers ko, like, other day is a feast day of St. Jude. Ang dami kong prinay sa kanya and nagpapasalamat ako dahil sa nobinang ito ay natutupad. Si St. Jude kasi yung guide ko sa mga business, trabaho ko, pamilya ko. And one of my daily prayer, His Mother Perpetual Health, would always guide us our good health, good family, peace of mind, clear mind. Yun talaga yung mga palagi kong dinadasal. Not every day is perfect life, right? Not every day is the best life. But pwede nyo gawin yun. Pwede nyo maranasan yun. Nasa inyo yun. Sabi nga, tayo ang gagawa lahat ng para sa sarili natin. Pero kung lalabasan tayo with alam mo yun, fear na makikialam ka sa ganito, makikiship ka sa ganito, yung going stress, ikaw din ang gagawa at gagawa ng problema mo. Pero kung gusto mo ng katahimikan, kapayapaan, ikaw din. So, for me, happy ako. And this 45 ay talagang mas sinisecure ko na yung sa amin. Siyempre, kailangan mo yung unahin mo palagi yung sa amin. Pero walang masamang tumulong kasi hanggang ngayon tumutulong ako. But yung pagtulong ko talaga ay bukal sa puso ko. At nagpapasalamat ako dahil kahit na tumutulong ako, doble-dobleng blessings yung nare-receive namin. So, alam mo yun, I never ask for kapalit naman every time I doing help. Hindi naman. So, yun, pag 45 ka na, mas piniprepare mo na yung future mo. Hindi man siya agad ahead na mangyayari. Pero maganda kasi for me, sharing lang, nililist ko talaga and sinicheck ko kung may natupad or hindi. And especially, hindi kasi ako yung taong inggitera. Hindi ako yung tao na naninilip ng buhay or nagko-comment ng iba. Even though nakaka-comment ka, tao ko lang din. Syempre, tao ka. But for me, kailangang iwasan mo yun. And then yung parang ma-stress ka kasi sa ganito, meron sa ganito. Hindi siguro, yun yung maganda sa amin ni Bingo. Hindi kami ganon. Kung anong meron kami, nagiging kontento kami, pero nangangarap kami. Para sa ganon, matupad din yung gusto namin. So, you have to work hard for everything. Hindi naman porket you have to pray, pero wala kang ginagawa, hindi matutupad yun. So, kami naman, very simple lang yung life namin. Mas enjoy namin. Kasi takot din kami sa sobrang responsibility. Tao ka lang din, napapagod ka lang din. So, you have to be balanced for everything. Hindi kami nakikipag-unahan. Kung talagang ito ay para sa amin at ito ay mapag-ipon at makuha namin. Very big achievement na namin yun. Siguro, one thing we can do is big achievement namin this year. Ang daming binigay sa amin na hindi namin in-wish. Especially, nakasal na uli kami even though nakasal kami first sa civil wedding. After that, napag-ipunan namin makasal kami sa church. It's a biggest blessing for us, a big achievement for us para mas maging blessed kami at ma-maintain yung good relationship talaga namin at na-bless na kami sa loob ng simbahan. Kasi for me, sabi nga ni Father, wala siyang against. Ito lang, by experience lang to at kwentuhan. For me, iba't iba naman tayo ng opinion. So, yung iba rin daw talaga kasi kapag nakasal ka sa church, mas nabe-bless ka, mas alam mo na figure out bilang ina, bilang asawa, bilang paano mo itataguyod ng magandang tahanan ang inyong relasyon. I don't know yun lang yung base of my experience na kwento ni Father, and for me, nakaka-help yung seminar na yon at nagiging pattern namin. Kaya siguro, very smooth and very silent yung nangyayari sa amin. And yun lang,
pag 45 ka na talaga, mas takot ka na. Alam mo yun, marami ka nang kinakatakutan na kailangan mong paghandaan, lalo na sa mga nangyayari ngayon. So, yun lang naman na share ko sa inyo sa simple birthday ko. And bilang nagba-birthday naman, hindi naman natin no need na palaging mag-travel, kumain na masarap, magsuot ng masarap, maganda. But it's part of it. Like kung sinasabi, kung nakakaranas tayo ng ganun, bonus yun kasi pinagtrabahuhan natin. And I think sometimes we deserve din sa mga ganung figure out, diba? But for me, I'm very happy even though wala mang material na bagay. As long as malusog ako, malusog ang asawa ko, anak ko, pamilya namin, pamilya ni Sweetie, okay ang mga trabaho namin. And we doing and work hard sa mga future and plans and goal namin na hopefully soon may isa na naman kaming pinag-pray na matupad, diba? And sometimes siguro masasabi ko lang is yung lesson na nakuha ko, don't share for everything, make it balance, no? Make it boundaries, sabi nga no aking one of my pinsan na talagang sabi nga, you need to make boundaries. Kasi nga ako, dahil wala akong kapatid, I love to share everything, parang 7-Eleven. But if you're doing a mature, na dumarating ka na, like a boundaries, no? Walang masama na minsan kayo na lang mag-asawa or pamilya, or isa sarili mo na lang, or talagang kung hindi mo matiis kung may close friends ka, na talagang alam mong secure ka, okay. Pero hindi mo lahat i-detalye. Maganda rin talaga. You have boundaries. At kapag nangyari na yun, everybody's happy. Yun lang siguro yung nabago this year, kaya medyo tahimik at malusog ang lola mo ngayon at talagang masaya po ako. Kung may mga nawala naman akong good friends, I'm very happy na sana happy sila, pinagdadasal ko pa rin sila. And they will continue our life. May kanya-kanya tayong buhay na kailangang ipagpatuloy. Alam mo, tagay natin yung mga hate, tanggalin natin yung mga ganun. Especially this time, ang dami nangyayari sa mundo. Like, have peace, forgiveness, and make it happy to each other, diba? And sabi nga ni Edison, alam mo yun, life is too short para sa mga isiping pang ganun. Isipin mo, sarili mo, pamilya mo, and alam mo, enjoy mo yung buhay na meron. Tama. So, yun lang po ang masishare ko sa inyo. I'm very happy to share with you guys kung ano mga nakuha ko ngayong birthday ko. A very simple gift. This is a material things, nawawala din to, pero yung pagmamahal ng aking pamilya, aking asawa, aking anak, mami at daddy ko, mother-in-law ko, yung mga bumati sa akin sa pamilya ni Dingo, especially my sister-in-law, brother-in-law, syempre sa aking mga kamag-anak, friends at mga sukay. Maraming salamat po sa nakaalala ng birthday ko at mga nagbigay ng wish. Lagi yung tatandaan na protect yourself, protect your mental health. Importante na alagaan mo yung sarili mo. Kung nagbabawas ka man ng mga taong nasa paligid mo na alam mong hindi makakaganda sa'yo, do it. Kasi very important yung mental health ngayon na huwag kang ma-stress, huwag kang masulungkot, huwag kang magdamdam. Kasi minsan, kapag hindi natin nakakayanan, nakakaisip tayo ng hindi maganda at ito yung magiging kasalanan. So, for me, tapangan ang faith, magdasal ng mabuti, you go to church every Sunday, talk to God para mas mag-guide ka. This is the one I can do na nasa-share ko sa inyo. Importante yan. And make it center with Him na talagang, alam mo yun, ako kasi center ko siya. Even though ano man yung ginagawa ko, ganun. And do boundaries to yourself. Make it balance, diba? Hindi lahat palaging open. Para sa ganun naman, nandun pa rin yung respect. Hindi ka man perfect, marami ka mang nagawa, but do it. Hindi na stop ang buhay dyan. You have to be continue, diba? Lalo kung hindi naman grabe yung nagawa mo. So, you can confess, you can pray, and everything will be okay. Ayan. So, yan lang po ang share ko sa inyo. Na-miss ko kayo, guys. Napakahaba ng vlog natin. I don't know kung paano ko to i-edit, pero nag-enjoy akong ma-share ko to sa inyo. My 45 is full of happiness, full of thankful. Hindi man perfect, syempre tao lang din tayo, nagkakamali tayo. But do it the same, sabi ko nga, just pray, be happy, be contented, and share love to everybody, diba? Kasi iba ang mundo ngayon. So isipin talaga natin kung saan tayo magkakaroon ng peace of mind at hindi ba apektuhan ng ating mental health, dun po tayo.
So guys, thank you for watching my vlog. See you in my next vlog. I think it's another vlog for Chicago. I-share ko yan sa inyo bago po tayo magbalik to routine. Kung ano ba mga daily life namin ito sa Amerika. Lalo na malapit na naman po ang Thanksgiving and Christmas. Ano ba mga excitement na gagawin natin? For sure, magda-diary ako niyan at i-share ko yan sa inyo. Thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe my channel. See you again in my next vlog. Bye guys! Ingat po tayo!